May mga word of God, napuno po talaga sa kamay ng mga Hudyo noon. Yan. Bilang tanda, itali sa inyo po. Kaya dito talagang naglalagay sila ng mga word of God yan ninyo po. Talaga sa mga bahay, sa pintuan, po, inaglalagay sila kahit sa mga talantahan. Kaya alam mo na sila ay mga Israelita. Alam mo sila ay mga Hudyo. So, hindi man literally, na ginagawa natin yan, pero sabi nga, yun po, ay kailangan yan ay itinatanim sa ating puso, itinuturo din po, sa ating mga anak. Especially, po, yung mga bata pa. Magaling yung mag-memory verse eh. May mga bata, itinuturo na natin. At talagang personally, ay nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat sa salita ng Diyos ay gabay. Sabi, mapa. Po, pag sinabi mapa, ba't ba tayo gumagamit ng mapa? Para malaman natin yung pupuntahan natin, di ba? Minsan yung mga nagdadrive, di ba, gumagamit? Kung saan ba yung sa ganito, bubuksan ko, ay, doon ka lang. At sabi niya, para malaman natin, saan na tayo naroon? Walang iba kundi, matatagpuan natin yung sa salita ng Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 16 and 17, ang lahat ng kasulatan ay pinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan at pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid, sa likong paraan at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng natutunan. Sa beses na po sabi ng ayun, baka yung post ko sa FB. Okay. Hindi na totoo ang salita ng Diyos. Hindi na totoo ang Bible. Kasi sumulat daw niya na yung tao lang, hindi ang Diyos. So talaga, alam niyo, pagkakataon ganyan talaga, hindi ako nag-ano dyan. Hindi ako nag-aaksay ng panahon. Sinasagot talaga. Kasi bilang mananampalataya, dapat ilaw tayo eh. Kung nagbibigay tayo ng liwanag eh. Kaya sa totoo lang talagang pag ganyan na, yung mga patungkol sa Diyos, hindi ako nakakatiis. Talagang sinasagot ko po ako noon, sinasagot ko sila ng maayos. Ayun po si Alvin Aragon, totoo naman lang yung sinasabi niya eh. Totoo sa Word of God. Andoon lahat. Pero lang, yung deliberation of the Word. Hindi lang maganda yung pagka-deliver niya. Para kasing lumabas siya na judgmental, lumabas siya ng self-righteous. Kaya mag-iingat dito ba tayo nagko-comment. I-share lang natin kung ano talaga yung totoo sa salita ng Panginoon. Sabi ang salita doon sa ating binasa kanina, sabi ay doon sa Deuteronomy, pag-aralan. Kaya ang salita hindi lang binabasa. Hindi lang binabasa, dapat binubulay-bulay, pinag-aaralan. Kaya sa pagbabasa ng salita ng Diyos, kailangan meron tayo nakaset na talagang oras na para tayo mag-aral, hindi lang magbasa ng salita ng Panginoon. Okay, nakabasa ng isang word dito. At least man na nakabasa. Pero sabi nga po, aralan eh. Sabi sa Joshua 1:8, bulay-bulayin. Sabi niya kay sabi ng Panginoon kay Joshua, bulay-bulayin mo. Araw ang gabi. Upang ikaw ay mag-aral. Kailangan bulay-bulayin, hindi lang binabasa. Upang makuha natin yung substance. Yung katas. Yung katas. Makuha natin yung katas. At sabi nga, yung katas na yan, ay pupunta sa pakpak ng ating pananampalataya upang tayo maging malusog at malakas sa ating pananampalataya, lalo na pagdating ng mga Diyos. Hindi basta binabasa lang yan eh. So, hindi basta binabasa, pinag-aaral. At kunin natin, alam niyo po, ako pa nagbabasa ng salita ng Panginoon. Una, kung binasa ko ganyan, hinahanap ko, what is a sin to confess? Meron ba, binasa ko bang ito? Ano yung kasalanan na dapat kong i-confess? What a promise to claim? Ano yung pangako ng Diyos na dapat kong i-claim? At ano yung, sabi nga ay, what are the values you build? Ano yung mga values na dapat ating itinatag? At ano yung pag dumadaan tayo sa ganyang pag-aaral, ay lalago po tayo sa salita ng Diyos.
Katulad ni Maria, di po? Nung ang siya ay dumalaw, doon sa tahanan nila. So, alam na alam natin yun. Dahil yung kanyang kapatid na si Martha, sa halip na maupo sa paanan ng Maria, siya po ay pumunta sa kusina para magluto. Pero anong ginawa ni Maria? Naupo. Naupo. So, ibig sabihin, yung pagkakaupo niya, handa siya talagang makinig sa sasabihin ng Panginoon. Handa siya. Kaya nasabi doon, mas pinili ni Maria kung ano yung pinakamabuti at hindi nito aayusin. Kasi po, experience ko yan eh. Experience ko talaga yan. Kapag talaga nag-aaral ka ng salita ng Diyos, binubuli-buli ko, yung sinasabi ko, what are our sin to confess, what are the promises to claim, what are the values to build, at ano yung mga dapat iwasan. Alam niyo ba, sa totoo lang, nakikita ko naman eh, na yung salita ng Diyos, ano po, talagang itinatanim ng Diyos sa iyo. At sa mga bawat sitwasyon, ano ba may mga sitwasyon na kailangan mong komento, kailangan mong hihingin ng insight, maaalala mo yun. Maaalala mo yung salita ng Panginoon na kaugma ng pinag-aaralan at kaugma ng sitwasyon. Ano po? Kasi dapat po ganyan tayo, Kristiyano. Kaya nga po pag tayo may at Bible study 12 every Wednesday. Alam mo naman, di ba tayo naglalagay din ng topic? Nagbigay po ako kay over for 7 months topic. Basahin niyo muna po yung bahay. Kung hindi na magbabasa at mag-aaral, kayo nagtuturo. Basahin niyo po yan. Kaya pagdating po, ano po masasabi niyo? May masasabi tayo. May masasabi tayo. Kasi ang salita ng Diyos, sabi niya, tulad ng ginto. Ang ginto ba nasa ibabaw? Ano ba makakuha ng ginto? Di ba, hinihingi na talaga, hinihingi para makuha mo yung ginto. So, ganun din ang salita ng Diyos. Kailangan pinag-aaralan, binibulay-bulay upang makuha natin yung substance. Makuha natin yung ginto. Ano po? Sapagkat ang salita ng Diyos, sabi nga po yung mystery, mahiwaga. Hindi mo yung maintindihan sa dali ang pagbasa. At pag siya binasa mo, pinag-aralan mo, abay, malalim ka. Maraming insight na ikaw ay makikita mo. At pag gano'n na, no? Sabi nga, ang salita ng Diyos, the Word of God has all sufficient substance. So bakit ba nabasura ang enrichment ni BBM? Kasi nakita dun sa mga, nanonood ba kayo ng balita? So, kasama na tayo showbiz. Di ba nakita yung mga taga-suri? Na walang sufficienting substance o katas yung mga pinakita nila ng mga ebidensya, mga ganito. Kaya nabasuri. Pero ang salita ng Panginoon na po, the Word of God has all sufficient substance. Andun ang lahat. Andun ang lahat sa salita ng Panginoon. Sakit na ng buhay natin. Physical, mental, intellectual, no? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya siya ay sufficient. Kaya dapat talagang binabasa natin, binubuhay natin. Kasi sabi nga, paano tayo magbe-benefits ng mga pagbabala ng salita ng Diyos kung hindi natin din isa sa buhay, kung hindi natin pag-aaralan. Magpalit ba? Kasi sasabi ko, kasi nasa kaya pinalito may mga actual na kailangan moment, may mga ganun naaalala ko. Kasi sabi nga ng Panginoon, Maria, hindi aasin. Yan po, dila ng dila. Kapag ganyan ang ginawa natin pagbabasa, hindi aasin sa iyo. Sabi, andyan niya sa puso niya. Kaya sa panahon na dapat mo ito i-share, sa panahon na dapat mo talagang maibahagi, sabi niya, andyan niya. Sariwa ang salita ng Diyos. So, nagkako naman po tayo sa tatlong tukso na ginamit ng Diablo sa ating Panginoon. Sabi ang unang tukso ay about basic needs. Yan, sabi nga po sa verse 2, siya po ay ano siya sa kanyang basic needs na po na siya ay nag-uutong dahil sa kanyang dumating ang Diablo at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ng tinapay ang pagkito. Dahil alam ng Diablo
nga, inuutosan niya ating Panginoon sa Kristo. Maganda daw tinapay,